Nandoon pa rin siya. Nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin diretsyo sa akin, kahit alam kong walang tao doon. Ang kislap ng kanyang mga mata, hindi ko makalimutan. Parang tinatanong niya kung bakit ako naroon. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Noong 2017, lumipad ako papuntang Macau para magtrabaho bilang isang casino dealer. Ang pangalan ko ay Lee at bagong graduate lang ako sa kolehiyo noon. 19 na taong gulang pa lang ako at puno ng pangarap para sa aking pamilya sa Batangas. Hindi madali ang buhay sa Macau. Mahaba ang oras ng trabaho at ang ingay ng kasino, kahit sa labas ng trabaho, parang nasa loob pa rin ang ulo ko. Pero kailangan kong magtiis para sa aking mga magulang at mga kapatid. Ang bawat sentimo, bawat patak ng pawis para sa kanila. Sa kasino na pinagtatrabahuhan ko, may isang seksyon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga empleyado na pasukin. Ito ay ang Ifigi Room sa ikalimang palapag. Palagi itong sarado at tanging ang mga security guards at ang mga mataas na opisyal ang may access. Maraming bulungan tungkol dito, may nagsasabing paraw ito sa mga VIP na hindi gustong makita ng publiko, mayroon namang nagsasabing baka may nagaganap na illegal na transaksyon doon. Pero hindi ko pinapansin, basta't nakakatapos ako ng trabaho at nakakapagpadala ng pera sa bahay. Hindi ko naman akalain na isang gabi, ang simpleng pag-iisip na iyon ay magbabago ng tuluyan. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang isang ordinaryong gabi sa trabaho ay naging simula ng isang bangungot na hindi niya malilimutan. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang gabi, medyo gabi na, tapos na ang shift ko. Pagod na pagod ako pero kailangan ko pa kasing mag-report sa opisina ng supervisors para pirmahan ang logbook. Habang papunta ako sa elevator, nakita ko si Manong Tonyo, ang security guard na medyo matanda na pero masipag. Tinawag ko siya. Manong Tonyo, gabi na. Hindi pa ba kayo uwi? Lee. Pauwi na rin ako. Nagpapahinga lang sandali. Mayroon kasi akong narinig na kakaiba kanina mula sa ikalimang palapag. Kakaiba? Ano po iyon? Parang may naglalakad tapos may bumubulong. Pero alam mo naman, sarado ang e-room na yon. Hindi ko na pinansin masyado, baka guni-guni ko lang sa pagod. Baka nga po. Sige po, Manong Tonyo, mauna na po ako. Ingat po kayo. Ikaw din, Lee. Ingat ka. Akala ni Lee tapos na ang gabi. Akala niya uwi na siya sa kanyang tinutuluyan at makakapagpahinga na. Ngunit ang simpleng pag-uusap na yon kay Manong Tonyo ay parang isang babala. Isang babala sa mangyayari. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Habang naglalakad ako papunta sa supervisor's office, naisip kong bumili ng kape sa vending machine sa ikalawang palapag. Nang pabalik na ako sa elevator, biglang may nakita akong sumilip mula sa SA room sa ikalimang palapag. Isang anino. Nagulat ako. Paano nagkaroon ng anino doon gayong walang tao? Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Baka isa lang sa mga security guards na naglilibot. Pero bakit ang bilis niyang nawala? Parang nawala sa hangin. Sumakay ako ng elevator at hindi ko sinasadyang mapindot ang buton ng ikalimang palapag. Sa sobrang pagod ko siguro. Hindi ko agad napansin. Nang bumukas ang pinto, walang tao sa hallway. Pero ang pinto ng SRE room ay bahagyang nakabukas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Curiosity. O baka pagod lang talaga ako. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip sa loob. Madilim ang silid, tanging ang ilaw mula sa labas ng hallway ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Wala akong nakita. Akala ko wala na. Pero biglang may narinig akong bulong. Hindi ko maintindihan ang salita, pero naramdaman ko ang lamig na bumalot sa buong katawan ko. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw.
Pero parang nakapako ako sa kinatatayuan ko. Naramdaman ko ang presensya niya. Hindi ko nakikita, pero alam kong nandoon siya. Lumakas ang bulong, at sa wakas ay narinig ko ang isang salita na nagpatindig ng balahibo ko. Umalis ka. Isang boses ng babae, malalim at malamig. Kinilabutan ako. Gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Parang may pumipigil sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan, lumabas siya mula sa dilim. Isang babae. Nakasuot ng puting bestida, mahaba ang buhok. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, kulay itim na parang hukay. Nakatingin siya direkta sa akin. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi ka dapat narito. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Ang takot ay bumalot sa akin. Naramdaman kong umakyat ang lamig sa buong katawan ko. Ang kanyang mga mata hindi ko makalimutan. Walang ekspresyon pero puno ng pagbabanta. Alam kong hindi siya tao. Anong gusto mo sa akin? Umalis ka. Ngayon. Sa wakas ay nakakilos ako. Tumakbo ako palayo, pabalik sa elevator, at pinindot ang ground floor. Hindi ko na inisip ang logbook o ang supervisors. Gusto ko lang makalayo. Nang makababa ako, tumakbo ako palabas ng kasino, hindi na lumingon. Hindi ko na kinaya. Hindi ko na kayang manatili doon kahit isang minuto pa. Simula noon, hindi na ako bumalik sa trabaho. Nag-resign ako kinabukasan kahit malaki ang sahod. Hindi ko na kayang tiisin ang takot na baka makita ko ulit siya. Bumalik ako sa Pilipinas, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang kanyang mga mata at ang kanyang boses. Ang ihirom na iyon ay mayroong nakatago. Isang lihim na hindi ko nagugustuhing malaman pa. Ang karanasan na iyon ay nagpabago sa akin. Ngayon, naniniwala na ako sa mga hindi nakikita. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.